Let's unbox yung mga pinamili nga natin online para nga sa ating chicken pastil in a jar. So by the ways anyways, dumating na nga yung mga kailangan ko para nga sa aking chicken pastil in a jar. So this past few days nga, we decided nga ni Daddy na ilagay nga namin yung aming pastil sa jar. So after nga namin mag-decide, sinimulan na nga din namin mag-research at tiningnan nga namin kung ano ba yung mga kakailanganin namin para makapag-start na nga din kami kaagad. So ito nga yung mga kakailanganin namin, ito nga yung mga pinamili namin. Yung isa nga dito, yung pinakamalaki dyan ay yung pressure cooker or yung pressure canner kung tawagin nga nila. And ito nga din yung pinakamalaki nga na binili ko or pinakamahal nga na binili ko na kailangan ko talaga para nga mapatagal namin yung shelf life nga ng aming chicken pastil. So ayan pa nga yung iba namin mga pinamili. Yung iba dyan di ko alam kung paano gagamitin, pero pagka nga ginagamit na namin siguro malalaman ko din in the future. At saka ito nga yung aming gun sealer. Siyempre ito nga yung pinaka-last na hindi nga pwedeng mawawala sa atin, yung ating ngang mga glass na gagamitin para sa ating chicken pastil. Bali isa nga lang na box yung binila namin na glass na 120 ml dahil sinusubukan na tinitingnan nga namin kung ano nga ba yung perfect para nga sa aming chicken pastil in a jar. So bali tinitignan ko pa nga dyan kung ano ba yung pwede naming mga magamit na glass, kung anong ml ba talaga yung the best para sa aming chicken pastil in a jar. So after ko nga din mas-receive yung aming mga pinamili online, ito nga yung ginawa ko, hinugasan ko na nga din siya isa-isa at nilagay sa steamer para nga ma-sterilize. So bali pinapakuluan ko nga ito ng 10 to 15 minutes para nga siguradong malinis na siya. So yun lang muna, salamat sa panonood!